maduming politika pumasok kasi kung hindi papasok ang politika, kung sila lang 24 mga senador, gagalaw ng sarili nilang ayon sa kanilang konsyensya, ayon sa kanilang independyente, malayang pag-iisip. Hindi yung magkakaganyan dyan. Ang problema, naging partidista ang magkabilang grupo. Partisan politics has reared its ugly head. It has plunged the Senate in turmoil to the consternation of the public and to the prejudice of public welfare. Following the unexpected change of Senate leadership 3 weeks ago, owing to the reappearance of Senator Ronald Bato de la Rosa after 6 months of absence that triggered the unwanted chaos and panic inside the Senate building when gunfire erupted, another jolting Senate shakeup emerged that further vexed the citizenry over the confusion and chaos engulfing the Senate. The controversial reorganization was an offshoot of the minority and majority senators clashing over a contentious issue of amending the rules of the Senate. The rift precipitated a walkout of the minority senators and a retaliatory 2-day boycott by the majority, both of which actions were childish, unparliamentary, and a dereliction of duty, resulting in an impasse effectively halting legislative work. And attorney, accusing the dominant group of deliberately stopping the operation of the legislative machinery and taking advantage of the departure of Senator Bato and the shift of loyalty of Senator Francis Cheese Escudero, the minority camp, invoking the Avellino versus Cuenco GR number L2821 Supreme Court decision, claimed that its number of 12 senators constituted a quorum. Then they proceeded to hold a session and voted to declare all positions vacant, electing Senator Sherwin Gatchalian as a new Senate President pro tempore and acting Senate President, together with the new Secretary of the Senate and the Sergeant at Arms. In the process, they reorganized the composition of the various committees. Yan, okay na. Huminto ka na dyan. Ang sinasabi po natin, ang pamagat ng aking artikulo ngayong araw na ito sa The Manila Times ay destructive Senate gridlock. In other words, hindi nagbibigay ng kabutihan yung impasse o yung away nila dyan sa Senado. At kung titingnan ninyo, nagsimula ito nung dumating si Senador Bato. Dahil matagal siyang nawala, 6 na buwan. Nung dumating siya, nagkaroon ng pagbabago ang liderato ng Senado. At doon nga ako nagsimula yung sigalot. Kasi nung May 11, kung hindi tayo nagkakamali, May 11 ba yun? May 11 yung nagputukan. Nagputukan dyan sa Senado kasi yung USAA, kine-question yung presensya ng mga NBI doon sa kabilang panig ng GSIS building. Manay sabi, nagbigay sila ng kanya-kanyang warning shots. Siyempre, hindi naman alam ng mga tao na doon, warning shots yung pinaputok. Kaya, lahat sila siyempre natakot, nagtakbuhan, nagkagulo. At yun nga nagsimula ng kagusutan dyan. At nung patapos ang gulong yun, ng madaling araw, umalis na si Senador Bato. At sinabi niya na ang kanyang pananatili ron ay nagbibigay lamang ng panganib sa mga tao ron, mga kasama niya sa Senado, kasi nga, ang gobyerno, ang administrasyon ay pinipilit na arrestuin siya ng isang mandamiento de arresto na paulit-ulit na nating sinasabi na questionable. At ito nga ay nakabinbin sa mataas na hukuman upang matigil ang mga kalokohan ng mga opisyalis na ito. At nung nawala ko si Bato, naku, nagkaroon ng pagkakataon ngayon. Yung minoriya na magkaisa sila upang mag-walk out
dahil nagre-react sila doon sa isang motion ng isang senador na gustong amyendahan ang rules of the Senate kaugnay sa pagboboto. Yung motion na yon ayaw ng mga nasa minorya kasi sabi nila, ay ano bang panukala mong palitan ng mga regla, pabor lang yan kay Bato. Gusto mong pabutuhin ng online dahil hindi siya pupunta rito. O, madalit sabi, dahil nakita nilang talo sila sa bilang, nag-walk out na lang sila para mawala ng quorum. Hindi ba nilarawan natin na yun ay isang galaw ng bata. Mga batang hindi nag-iisip. Childish. Saka hindi yun na tamang hakbang ng isang senador o ng isang miyembro ng Kongreso. Unparliamentary, kumbaga. Sapagkat ang trabaho nyo nga dyan, kayo ay pagpalitan ng mga kuro-kuro kaugnay sa mga inihain na panukalang batas at pag-usapan ng kagalingan o kasamaan ng isang panukalang batas. Trabaho ninyo yan at karapatan na kayo'y naririyan. Kaya yung ginawa nyo, kung akong tatanungin nyo, misconduct yon, mali. Ito naman, ang nangyari, hindi ko rin maintindihan itong Senate President na Alan Cayetano. Sa halip na iparesto yung mga, kasi nung umalis yung grupo, siyempre kulang na. Wala na silang quorum. Dapat pinaaresto niya isa, dalawa para magkaroon sila ng quorum para natuloy yun. Hindi rin, nakakalimutan siguro. Sa dami ng librong binabasa niya, nakalimutan niya yung kanyang kapangyarihan. Pati na yung mga senador ng mga naririyan. Kasi pwede nila talagang ipa-aresto dahil nasa rules nila yun. Ngayon, sa inis nila siguro, yung mali, binalikan nila, hindi naman sila umaten. Ako naloko na. Alam po ninyo, ang isang pagkakamali ay hindi maiwawas sa pagkakamali. Kung mali yung ginawang pag-walkout, mali rin yung pag-boycott. At kahit na nung paliwanag nyo na hindi boycott yun